Alam niyo yung paninisi, balik sa kanya yan. Kasi wala naman silang inaasahan. Kung nagawa na sana ni Duterte lahat, kung nagawa mo na sana lahat ng flood control ng panahon mo, wala na sayang problema sana ngayon. Ganun po eh. Nakukuha niyo po, dahil bilib na bilib, pati po yung kalaban ni Digong sa kanyang pamumuno, nanghihinayang tayo. Actually, yung paninisi natin, nanghihinayang tayo. Nanghihinayang yung mga naninisi kasi hindi mo pa nilubos-lubos. Nagtira ka pa. Dapat lahat ng problema sinolve mo na kasi yung susunod sa'yo, walang kakayahan. Yun po yung pag-amin eh. Hindi po maganda, no? Hindi po maganda na isisi nyo sa nakaraan kasi hindi kayo normal eh. Kaya lang, kung susuriin nyo, bakit nyo pinipilit na isisi kay Duterte? Yun po yun eh. Parang yung paninisi nyo sa tatay nyo, kung hindi ako iniwan ng tatay ko, nakapag-aral sana ako. Eh, hindi ka nag-aral eh. Di ba? Pwede ka naman mag-aral eh. Libre naman mag-aral eh. Kung matalino ka. Eh, kung wala kang talino, huwag mo sisihin ng tatay mo. Alam niyo ibig ko sabihin, yung nangyari sa'yo, ikaw na yan eh. Eh di, ang dami naman nag-working student. Ba't hindi ka nag-working student? Bakit isisisi mo lagi sa tatay mo na naghiwalay sila na nanay? O kaya, wag yung naghiwalay. Yung namatay yung tatay mo. Kung hindi sana namatay yung tatay ko, baka maunlad ang buhay ko. Bakit gano'n? Namatay na nga ang tatay mo, matagal na eh. Baka 7 taon ka pa lang namatay yung tatay mo, sinisisi mo pa rin siya. Eh buhay mo na yan, 7 years pataas, buhay mo na yan eh. 40 anyos ka na, naninisi ka pa ng tatay. Yun yung point natin eh. Parang ganun po yung paninisi natin kay Tatay Digong. Hindi naman po talaga yung naninisi na siya yung direkta eh. Oh. Pati po kasi yung kalaban ni Digong, bilib sa ginawa ni Digong. Nakakabilib talaga tong tao na to. Kung siya sana pa ang presidente namin, eh di hanggang ngayon sana, eh unlad na ng Pilipinas. Yun yung gusto nilang sabihin. Hindi lang nila masabi. Bakit hindi nila masabi na ganun? Kasi hindi abot ng pag-iisip nila. Kaya nga sila follower pa rin eh. Kaya nga sila kahit gaano kapalpak, follower pa rin sila, di ba? Hindi kasi nila abot ng pag-iisip. Pero sa totoo lang, kaya nila sinisisi si Tatay Digong kasi alam nyo nang walang kakayahan yung susunod eh. Sana lahat na napursi mo. Ang problema mo kasi, Tatay Digong, eto, sisisihin kita, hindi mo napursi yung problema natin ngayong 2025. Sana nalutas mo. Kasi walang kakayahan yung susunod sa'yo. Lahat kasi ng problema nung panahon niya, nalutas niya eh. Droga, mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi man, kumbaga 90% napigilan niya. Kaya nga galit sa kanya yung mga magnanakaw eh, di ba? Hindi nakapagnakaw ng 6 years. Yun yung point ko, aminin man nila hindi. Yun ang dahilan kung bakit nila sinisisi si Tatay Digong. Kasi hindi nalutas ni Tatay Digong yung poproblemahin natin sa future. O, di ba? Baliw lang. O, ngayon, kung talagang gusto nyo sisihin si Tatay Digong, pag-amin po yan eh. Halimbawa, okay lang po yun kung unang taon. No? Kunwari, unang taon pa lang ng panunukulan, nakaharap tayo ng ganitong mga problema. Pucha, okay lang yan sisihin mo. Pucha, bumaha. Kasi palpak yung flood control nyo. Eh, wala pa pong baha ng mga unang taon mo. PBM, wala pa pong baha nung mga unang taon mo. Lumala yan kasi lumala yung flood control project. Dumami yung flood control project nung panahon mo na. Sabi nga ng mga eksperto, mga taga-UP po to may mga eksperto po sa UP. Sabi, kung susuriin niyo yung mga flood control project, baka hindi pa nga talaga sila nakatulong. Baka sila ay nagpalala ng baha. Alam niyo yung sabi nila, ito kahit ulit-ulitin ko to, uulit-ulitin ko sa inyo.
para silang nagtayo ng mga dam na kinulong nila yung tubig sa mga bahayan. Ang normal kasi, yung tubig hahanap po yan papunta ng ilog, yung ilog papunta ng dagat. Yung mga tubig papunta po yan ng mga estero, yung estero papunta ng ilog, yung ilog papunta ng dagat. Pero dahil nagtayo kayo ng mga lintik na mga flood control, binarahan nyo yung papunta ng estero, binarahan nyo yung papunta ng ilog. May nakita pa nga ako yung mga ilog, nasa gitna yung mga flood control project. Hinati ninyo yung ilog. Imbis na yung flow ng ilog, ang normal po ng flow ng ilog, eto ang ilog pag walang ulan, walang baha. Lumalaki po yan pag mga may ulan at baha. Normal lang. Hinarangan nyo. Hinarangan nyo yung mga ilog. Ganito lang kalaki yung normal yung ilog. Di ba? Pag yung normal na flow, pag mga tag-init, ganito lang ilog. Lumalaki yan. Kaya nga bawal magmay-ari ng mga bahayan sa gilid ng ilog. Bawal titoluhan yung ilog. Kasi normal po yan na lumalaki po yan panahon pag tag-ulan, lalaki talaga yan. So flowing pa rin. Eto yung ilog pag tag-init, binarahan ninyo lahat. Pucha, ano na mangyayari? Hindi na siya makahinga ng normal. Yun yung sabi ng mga binabarahan ninyo yung mga natural na daanan ng tubig. Saan ngayon pupunta? Maghahanap yung mga yan. Kaya ang sinasabi ninyo, kaya nyo sinisisi si Digong, dapat na porsi ni Digong, no? Na may mga magmamalabis, na mga katulad ng mga Monterasa na yan, may mga magmamalabis na katulad ng mga sa panahon ni BBM, dahil wala nang kontrol yung grid, wala nang kontrol yung mga pagnanakaw, may mga magmamalabis na kakalbuhin yung mga kagubatan, may magmamalabis na tatayuan ng kung ano-ano. Dapat nilutas yun ni Digong. Yun yung gusto niyo yung palabasin Dapat nagtayo na ng sangkatutak na flood control si Digong para maayos, kasi maayos magpatayo ng mga paggawaan si Tatay Digong. Dapat napagawa niya na lahat ng tulay, dapat napagawa na lahat ng LRT, dapat lahat. Wala na yung susunod sa kanya, dapat wala na. Dapat wala nang gagawin, hayahay na lang, concert na lang. Kaya niya siya sinisisi. Kasi may pag-iisipan pa, may gagawin pa. Dahil hindi marunong, sabi nga ni BP Sara, hindi naman marunong magpresidente. Ano mangyayari? Kung hindi marunong magpresidente, sablay talaga lahat. Kaya natin sinisisi si Tatay Digong. Hindi mo kasi nilutas yung problema sa 2025 Di ba? No, ano lang? Wambang lang. Live po tayo, kaya lang hindi na ako makakapagbasa at inuubuhan na ako ng mga anak ko. Para umalis na raw. Yun yung point po natin no? Yung uncontrolled grid. Kay Tatay Digong kasi nakontrol niya yung grid kasi takot sa kanya yung mga magnanakaw. Takot sa kanya yung mga kriminal. Takot sa kanya na gumawa, nananantya sila Dito walang takot Ngayong panahon walang takot. Puta, nakaw dito, nakaw dun. Kung sana nakita nyo to sa Iloilo, tinatanong ko yung mga may bahaw ba rito? Ay hindi kasi maganda, proud na proud sila. Ito po ay hindi po mga Duterte rito, mga Dilawan, pero proud sila dyan sa JICA raw kasi nagpagawa ng flood control dito. Imagine niyo, that's the difference. Yan po yung diferensya ng maayos. Kaya sisisihin nyo dahil hindi niya napursi yung problema ni BBM, yung susunod na Pangulo. Sinisisi niyo yung dating Pangulo dahil walang kakayahang lumutas ng problema. Ito po in the future Halimbawa po ngayon, matino yung presidente natin ngayon. Yung presidente po ng 2030, siya sisisihin, papayag kayo?
Hindi, di ba? Kasi hindi naman natin alam yung magiging problema sa 2030. Kaya po, wala kang pagsisidlan sa kanila. Ah. Okay, may nagpo-post na po ako sa Facebook ng yung mga ganun-ganun lang. May nakita po, may pinost po ako ron. Yung ICC, kawawa naman, no? Minsan, bawian na lang natin sila ng ano eh, ng ganito eh. Ang treatment sa kanila ng ano, ng gobyerno natin, parang regional trial court lang. Jaibel Ampolokyo. Ang adjustment niyan, 1 taon lang. Nakita ko na sa mga Duterte. Alam mo, dati kasi before Digong, sagutin ko lang to kay Jaibel Ampolokyo. Sa future daw, may epekto pa yung mga ginawa ni BBM ngayon. Pwede naman, kaya lang po, nakita ko yan sa ano eh. Warak na warak ang Pilipinas nung umupo si Tatay Digong eh. Basta nagsimula po yung presidente na lutasin yung mga problema, within 6 years, kaya pong malutas yan eh. Kay Tatay Digong, naranasan na natin. Hindi na tayo babalik dyan. Kasi noon, ganyan yung mga presidente natin eh. Wala tayong magagawa, ito naman ako eh. Wala tayong nagagawa, ito naman ako. Wala tayong nagagawa, ito naman ako. Biglang nagkaroon ng presidenteng Digong ang pangalan. Pucha, hindi pa umuupo si Digong. Ang epekto na niyan. 'Di ba yung mga addict, may mga maraming addict na nagpo-post sa sa social media. Pucha, sasamantalahin na namin 'to dahil pag upo ni Digong, penis na kami. Alam nila eh. Yung impact. Kaya wag po kayo mag-alala na kahit na anong nangyari ngayong problema, basta ka marunong magpresidente, kayang lutasin yan. Kasi susunod sa iyo. Tandaan po ninyo, hawak ng presidente yung kapulisan at mga army, mga lahat po ng kasundaluhan. Magdududa lang po sa iyo yan pag mga pinapahamak mo na yung mamamayan. Pero once na nakita nila na bakit ganun na suporta kay Tatay Digong ng kapulisan at mga kasundaluhan ng panahon niya? Kita nila na si Tatay Digong para sa pagbabago talaga eh. Kaya huwag kayong mag-alala in the future. Anyways, balikan ko lang yung sinasabi ko. Ito pong ICC, ang treatment lang sa kanila, regional trial court eh, di ba? Kasi, tinignan ko uli, sino ba yung mga pwedeng sampahan, ano yung pwedeng isampa. Nakalagay po ron, last resort. Last resort po, yung ICC. Kung magsasampa po kayo ng kaso, talagang mga sutil na yung gobyerno. Talagang yung gobyerno, walang umiiral na batas-batas. Ang nasusunod yung nakaupo lang. Kaya magsusumbong ka na sa iba. Katulad po nito, sinerch ko po, si Bato ba meron ng kaso dito sa Pilipinas? Yung kinaso sa kanya, wala po eh. Ibig sabihin, parang regional trial court na lang ng Pilipinas yung ICC. First case ni Bato tungkol dyan sa mga kinakaso sa kanya sa mga war on drugs. ICC agad. Ibig sabihin, putya, wala nang, ano yan? Kung ako ICC, ma-offend ako eh. Ano yan? Lahat nagkasala sa Pilipinas, sa amin yung isasampa. Di ba? Usually, ang mga sinasampahan ng kaso doon, mga head of state, mga pinakapinuno ng krimen, mga war crimes. Ang may mga warrant of arrest sa ICC, Netanyahu ng Israel, Prime Minister ng Israel, si Vladimir Putin, presidente ng Russia, dahil yung ginawa niyang atrocity sa Ukraine. Yung talagang hopeless na yung mga, sino, tignan nyo ha. Tignan nyo ang logic ha. Paano mo nga naman mapapanagot si Vladimir Putin? No? Kanino mo siya isasampa ng kaso?